Taong 2005, isang nakakagimbal na insidente ang yumanig sa isang mamahaling kondominium sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig, nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng water tank ng gusali. Ngunit ang mas nakapangingilabot na katotohanan ay ang katotohanang sa loob ng 3 taon, ang bangkay na iyon ay nakababad sa mismong tubig na araw-araw na iniinom at ginagamit ng mga residente. Musika. Sa madaling salita, ang mga residente ay umiinom at gumagamit ng tubig na pinagbabaran ng naagnas na bangkay sa loob ng 3 mahahabang taon. 3 taon bago ang insidente, noong Oktubre 2002, isang 20 anyos na binata ang nagkamit ng pinakamataas na karangalan sa bansa. Ang pagiging top-notcher sa bar examinations. Musika. Ngunit isang gabi, matapos ang isang selebrasyon, bigla na lang siyang naglaho na parang bula sa tapat mismo ng kanilang tinitirhan. Musika. Si Juan, Miguel, J.M. Reyes, pauwi na mula sa isang victory party kasama ang mga kaibigan, ay nakunan pa ng CCTV sa main gate ng kanilang condominium, pero sa layong 100 metro lamang patungo sa lobby ng kanilang gusali, musika bigla na lang siyang nawala. Wala ni isang bakas na naiwan wallet, damit, o kahit ano paman. Musika. Isinara ng pulisya ang kaso sa konklusyong umalis siya dahil sa pressure ng pagsusulit. Musika. At ang kanyang pamilya ay kinailangan pang tiisin ang panunumbat ng iba na nag-iinarte lamang ang kanilang anak habang sila'y lumuluha ng dugo. Lumipas ang 3 taon ng pighati. Isang mainit na hapon noong 2005, kasagsagan ng isa sa mga pinakamalalaking laban ni Manny Pacquiao. Sunod-sunod ang mga galit na tawag na natanggap ng administration office ng condominium. Musika. Ang reklamo. May mabahong amoy na parang malansa mula sa kanilang tubig sa gripo. Nang buksan ng isang maintenance staff ang musika, mahigpit na nakakandadong takip ng water tank sa rooftop, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang musika tumambad sa kanya. Sa gitna ng maitim at malapot na latak sa ilalim ng tangke, lumitaw ang kalansay ng nawawalang si J.M. Reyes. Musika. Sa loob ng 3 taon, nakababad siya sa mismong tubig na araw-araw na ginagamit ng mga residente. Paano nangyari na ang isang bar top-notcher ay nauwi sa loob ng pinakamataas na water tank ng gusali upang malutas ang kaso ng kaawa-awang anak? Bago magsimula ang kwento, mag-subscribe at i-like ang video at i-comment kung saan kayo nanonood. Musika. Ang kabutihang loob na iyan ay magbabalik sa inyong pamilya at mga anak bilang malaking biyaya. Simulan na natin ang kwento. May bangkay dito sa water tank! Taong 2005, sa rooftop ng isang condominium sa BGC, isang kalansay sa nakapangingilabot na itsura ang natagpuan. Sa sandaling iyon, napagtanto ng mga residente na ang tubig na kanilang ininom, pinangluto at ipinampaligo sa loob ng maraming araw ay tubig na pinagbabara ng bangkay at sila'y nasuka sa pandidiri. Kaya pala ang sama ng lasa ng tubig. Iyon pa naman ang ipinangluto ko. Ng kanin at ulam, mukhang lalaki yung kalansay. Sino kaya siya? Bago ang nakagigimbal na pagtuklas na ito. Noong Hunyo 2005, ang buong Pilipinas ay nagkakaisa sa panonood sa laban ni Manny Pacquiao. Musika. Saan ka man magpunta, maririnig mo ang sigawan ng Manny. At ang mga tao ay lasing sa tagumpay ng pambansang kamao. Ngunit sa isang kondominium sa BGC, malayo ang kapaligiran sa pagdiriwang na ito. Sila ay napaliligiran ng isang kakaiba at nakasusuklam na takot. Ang simula ng problema ay noong kalagitnaan ng Hunyo, kasagsagan ng init at pananabik sa laban ni Pacquiao nang makatanggap ang admin office ng isang galit na tawag. Hello? Admin office ba to? Ano ba tong tubig nyo? Ang baho. Parang may nabubulok. Paano nyo ba min-maintain to? Ma'am, kalma lang po. Kalilinis lang po ng water tank natin.
Dahil po siguro sa init, umaamoy yung tubo. Musika. Patagalin niyo lang po ang agos. Mawawala rin yan. Anong patagalin ang agos? 30 minutos ko nang pinapatulo to pero hindi nawawala ang amoy. Hindi to amoy kanal. Parang amoy nabubulok na karne. Pumunta kayo dito at tingnan nyo. Ibinaba ng staff ang telepono na may halong pagkadismaya sa narinig na galit ng residente, ngunit simula pa lamang iyon. Wala pang isang oras, sunod-sunod na ang tawag mula sa mga residente ng Tower A. Kuya, bakit may kulay kalawang yung tubig sa shower? Ano to? Nasira lahat ng puting damit na nilabhan ko. Muntik na akong masuka habang naghihilamos. Musika. Sumakit ang tiyan ng anak ko pagkatapos uminom ng tubig. Na! To! Nang mapagtanto ng building manager na si G. Santos ang kalubhaan ng sitwasyon, dali-dali niyang tinawag ang hepe ng maintenance na si Mang Berto. Dahil sa laban ni Pacquiao, mas maraming residente ang nasa bahay, kaya tumaas ng husto ang paggamit ng tubig. Dahil dito, musika bumaba ng husto ang lebel ng tubig sa rooftop water tank. Sir Santos, mukhang kailangan nating tingnan yung water tank sa rooftop. Sobrang baba na ng tubig. Baka yung latak sa ilalim ang humahalo sa tubo. Oo nga, napakainit pa naman. Sige na, Berto, umakyat ka na at tingnan mo. Kung kailangan, itigil mo muna ang supply ng tubig. At musika, tawagin mo yung cleaning company. Umakyat si Mang Berto sa rooftop ng Tower A. Dala ang flashlight at master key. Sumakay siya ng elevator hanggang 20th floor, umakyat sa isang makitid na hagdanang bakal at binuksan ang mabigat na pinto. Bumungad sa kanya ang nakakapasong init at ang malawak na tanawin ng rooftop. Sa ibabaw ng isang konkretong istruktura, nakatayo ang dambuhalang water tank. Nagiinit sa ilalim ng sikat ng araw. Inakyat ni Mang Berto ang hagdan ng tangke at binuksan ang takip ng manhole. Pwe! Ang baho! Napahawak siya sa ilong dahil sa sobrang sama ng amoy. Tinutok niya ang flashlight sa madilim na loob ng tangke. Sa ibabaw ng gumagalaw na tubig, may mga kung anong bagay na lumulutang. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata at sinuri ang sulok ng tangke kung saan kitang-kita na ang ilalim dahil sa mababang lebel ng tubig. May nakita siyang isang mapusyaw na bagay na magkakabuhol. Ano yun? Basahan? Sino namang nagtapon ng damit dito? Para makita ng mas malinaw, iniyuko niya ang kanyang katawan papasok sa tangke. Dahan-dahang ginapang ng ilaw ng flashlight ang bagay na nakabaluktot sa ilalim sa pagitan ng maitim na tela. Malinaw na nakita niya ang mga buto ng tadyang ng tao. Sir! Sir Santos! May bangkay dito! Ang sigaw ni Mang Berto ay bumasag sa katahimikan ng hapon sa kondominium. Mabilis na dumating ang mga pulis at rescue team. Musika. Naging magulo ang buong lugar. Ang abang baka ng iko, ang mga residente, habang nag-uusyoso sa labas ng police line, ay nasusuka nang mapagtanto na ang tubig na kanilang ginamit sa loob ng maraming araw ay galing sa tangkeng may bangkay. Diyos ko, kaya pala ang sama ng lasa. Ipinangluto ko pa. Yan. Maingat na sinuri ng mga taga-Soko, scene of the crime operatives, ang mga damit na nakasuot sa kalansay. Bagamat halos na agnas na at hindi na makilala. Musika, may isang leather wallet sa bulsa ng Amerikana. Kahit na namamaga ito dahil sa pagkakalubog sa tubig, na-preserve ang laman nito. Maingat na kinuha ng investigador gamit ang sipit ang isang driver's license at musika na gradyo. Biktima, positibong nakilala. Pangalan, Juan Miguel Reyes. Taon ng kapanganakan, 1978. Teka, di ba siya yung nawawala 3 taon na ang nakalipas? Balik tayo sa Oktubre 2002. Araw iyon ng malaking selebrasyon sa pamilya Reyes. Inilabas na ang resulta ng bar examinations. Nang tumunog ang telepono, lahat ay napahinto sa paghinga. Ang ngiti ay unti-unting gumuhit sa labi ni JM.
At maya-maya'y sumigaw siya sa tuwa. Papa! Mama! Ako po ang top notcher. Number 1 po ako. Talaga anak? Diyos ko JM, ang galing-galing mo. Musika. Tumakbo ang kanyang ina mula sa kusina, niyakap ang anak, at nagsayaw sa tuwa, maging ang kanyang amang kilala sa pagiging seryoso, ay naluha. Sunod-sunod ang tawag ng pagbati mula sa mga kamag-anak at kaibigan. Nang gabing iyon, isinuot ni JM, musika ang kanyang paboritong navy blue na suit. Aalis po muna ako. May victory party po na inihanda ang mga kaibigan ko. Pwede po bang gabihin ako ng uwi ngayon lang? Oo naman anak. Magsaya ka. Pero wag masyadong maglalasing ha? Congrats kuya. Ingat ka. Sabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Paulo habang inaayos ang sapatos ng kapatid. Tinapik ni JM ang balikat nito. Musika salamat Paulo. Pag naging abogado na ako, bibigyan kita ng malaking allowance. Iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita ng pamilya si JM na buhay. Puno ang bar ng mga kaibigan ni JM na nagdiriwang. Sa gitna ng tawanan at inuman, lumapit ang kanyang high school batchmate at karibal sa law school na si Marco Villanueva. Congrats JM, alam ko namang magagawa mo eh. Seryoso, top-notcher? Ang galing mo talaga. Salamat Marco. Sayang, muntik ka na rin. Pero, musika, sa susunod na taon, sigurado papasa ka. Turuan pa kita. Wag na Mr. Top-notcher. Ikaw na lang manlibre ngayong gabi. Musika. Nakangiti si Marco, pero mahigpit ang hawak niya sa baso. Lampas hating gabi na, nang mag-uwian ang iba. Bandang 2:00 ng madaling araw, tumayo na rin si JM. Musika. JM. Tatawag ba ako ng taxi? Lasing ka na yata. Hindi na. Okay lang ako. 20 minutos lang naman lalakarin ko pa uwi, para mahimasmasan na rin ako. Ingat kayo. Naglakad si JM, papasok sa isang madilim na eskinita. Sumisipol-sipol pa dahil sa saya, musika. At bandang 2:15 a.m., nakunan ng CCTV sa main gate ng condominium ang musika pagpasok ni JM. Medyo pagiwang-giwang, pero malinaw na siya iyon. Ngunit iyon na ang huli. Mula sa gate hanggang sa lobby ng kanilang Tower A ay 100 metro lamang. Pero hindi na siya nakita sa CCTV ng lobby. Ang CCTV ng elevator ay walang laman buong gabi. Isang matipunong lalaki ang pumasok sa condominium complex, pero hindi nakarating sa gusali. Naglaho siya na parang bula. Musika. Kinaumagahan, lumamig na sa mesa ang tinolang inihanda ng kanyang ina. Nang malaman na hindi umuwi ang anak, tinawagan niya ang cellphone nito. Walang sumasagot. Isang malamig na boses ng makina ang kanyang narinig. The number you have dialed is currently switched off. Binitawan niya ang telepono at napatingin sa labas, habang inaalala ang masayang mukha ng anak nang umalis ito kagabi. Hindi nila alam na ang kanilang ipinagmamalaking anak, ang bar top-notcher, ay gugugol ng 3 taon sa isang madilim at malamig na water tank. At ang tubig na kanilang iinumin araw-araw ay may halong luha at sigaw ng kanilang sariling anak. Musika! Musika! Kinaumagahan. Dumiretso ang pamilya sa pinakamalapit na presinto. Ang ina, na may namamagang mata, ay nagmakaawa sa pulis. Musika, habang iniaabot ng ama ang kopya ng sertipiko ng anak. Musika. Ngunit, noong panahong iyon, iba ang trato ng pulisya sa kaso ng nawawalang nasa hustong gulang. Musika, sir. Yung anak ko po umalis kagabi, pero hindi na bumalik. Hindi po yun naglalasing. Siguradong may nangyari sa kanya, mister. Kumalma po kayo. Top-notcher po ang anak nyo, di ba? Siguradong stress na stress yun sa pag-aaral. Baka gusto lang mag-relax. Ano pong ibig niyong sabihin? Normal po yan. Pagkatapos ng malaking exam, gusto nilang magliwaliw. Nasa hustong gulang na siya, babalik din yan pagkatapos ng ilang araw. Maghintay na lang muna tayo. Itinuring ng pulisya ang pagkawala ni JM bilang isang simpleng paglalayas. Musika!
Sumigaw ang ama sa sobrang pagkadismaya. Hindi! Masayang-masaya ang anak ko dahil pumasa siya. Walang dahilan para tumakas siya. I-trace nyo man lang ang lokasyon niya. Sir, hindi po kami basta-basta nag-i-issue ng warrant para sa location tracking kung walang ebidensya ng krimen. May anak kayong law student. Dapat alam nyo yan. Kung gusto nyo, tingnan nyo na lang ang CCTV sa admin office nyo. Umalis ang pamilya na walang napala. Pumunta ang ama sa admin office. Tinatamad na isinalang ng staff ang isang lumang VHS tape. Ito yata yung kagabi, pero malabo ang kuha. Di ko alam kung may makikita. Nang i-play ang tape, lumabas ang isang magulo at malabong imahe. Idinikit ng ama ang kanyang mukha sa monitor. Maya-maya, isang anino ng taong pagiwang-giwang na naglalakad ang lumitaw. Ayan! Si JM yan! Siya yan! Yung suot niya. Yan yung suot niya. Nang umalis siya. Saan po? Yang malabong yan. Hindi nga po makita ang mukha. Paano nyo nasabing anak nyo yan? Alam ko! Sa lakad pa lang. Si JM na yan. Pumasok siya sa loob ng complex. Ngunit noong 2002, napakalabo ng mga analog CCTV. Lalo pang lumabo ang imahe dahil nagsimulang umambon ng gabing iyon. Tinangay ng ulan ang anumang bakas o dugo na maaaring naiwan matapos ang 3 araw dahil sa pamimilit ng pamilya, binuo ang isang special investigation team pero huli na ang lahat. Sinimulang imbestigahan ng mga detective ang mga kaibigan ni JM. Musika, Marco? Anong oras kayo huling nagkasama ni JM? May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Bandang 1:30 AM po. Sobrang saya niya. Gusto pa ngang manlibre ng second round, pinigilan lang namin. Lahat sila ay nagsabing masaya si JM. Ngunit si Marco, habang ini-interview, ay umiiwas ng tingin at may idinagdag. Detective, may isang bagay po na medyo kakaiba. May tumawag po sa beeper ni JM. Musika. Pagkatapos niyang tingnan, biglang nagbago ang itsura niya. Nagmamadali na siyang umuwi. Nakita mo ba kung sino ang tumawag? Hindi po. Pero sigurado akong may tumawag at biglang nag-iba ang mood niya. Ang testimonya ni Marco ay nagdulot ng kalituhan sa mga investigador. Agad nilang sinuri ang tawag sa beeper at cellphone ni JM. Musika. Ngunit salungat ito sa sinabi ni Marco. Sarge, tingnan mo to. Walang anumang tawag na pumasok sa beeper o cellphone ni JM pagkatapos ng 10 PM. Pero sabi ni Marco, may tumawag. Baka nagsisinungaling siya. O baka sa payphone tumawag kaya hindi natin nakita. Habang nalilito ang pulisya, ang pamilya ni JM ay nagsimulang maghanap sa sarili nilang paraan. Nag-leave ang ama sa trabaho at nagdikit ng wanted posters. Tuwing tumutunog ang telepono, kinakabahan sila, ngunit musika, puro masasakit na salita ang naririnig nila. Hello? Nakita ko yung poster. Hawak ko ang anak nyo. Magpadala kayo ng 100,000 pesos ngayon din. Talaga po? Pwede ko po ba siyang makausap? Pera muna. Kung hindi, mamamatay sa gutom ang anak mo. Araw-araw, ganitong uri ng panloloko at prank calls ang kanilang natatanggap. Sa gitna ng kanilang pagdurusa, ang kapatid ni JM na si Paulo Musica ay nanatiling tahimik sa tabi ng kanyang mga magulang. Araw-araw siyang pumupunta sa presinto para alamin ang update at musika, nagdadala pa ng merienda para sa mga pulis. Mga sir, kumusta po? Pagod na po kayo. Musika, eto po, pampalamig. May bago po bang balita tungkol sa kuya ko? Naku, Paulo, salamat! Wala pa rin eh. Malinis ang records niya. Parang kababalaghan. Ganoon po ba? Sige po, kailangan ko pong maging matatag para sa mga magulang ko. Napakabuting anak mo. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mahanap ang kuya mo. Naawa ang mga pulis kay Paulo. Ngunit hindi nila alam na ang bawat detalye ng investigasyon na kanilang ibinabahagi ay direktang napupunta sa salarin.
Palihim na napapangiti si Paulo, musika tuwing naririnig niya na mas pinaniniwalaan ng mga pulis ang teorya ng paglalayas. Sa loob ng condominium, nagsimula na ring kumalat ang masasamang tsismis. Narinig ko, may nabuntis daw. Yung panganay nila kaya tumakas. Yun na nga, top-notcher pa naman. Musika, sayang. Ang mga tsismis na ito ay lalong nagpalabo sa investigasyon. Itinuon ng mga pulis ang kanilang atensyon sa labas ng Maynila. Hanapin niyo sa mga bus terminal at airport, baka nagtago sa probinsya. Pero, Sir, wala siyang dalang gamit o wallet. Bumili siguro. Kapag gusto magtago ng isang tao, gagawa't gagawa yan ng paraan. Habang abala ang pulisya sa maling direksyon, natagpuan ng ama ang diary ni JM sa kwarto nito. Sa huling pahina, musika, isinulat ni JM ilang araw bago siya mawala. Nagawa ko rin. Para kina mama, papa, musika, at sa kapatid kong si Paulo. Oras na para suklian ko sila. Magiging isang matapat na piskal ako para wala nang naaapi. Ito ang aking bagong simula. Oktubre 2002. Musika. Dinala ng ama ang diary sa presinto. Musika mga sir, tingnan niyo to. Ganito ba ang taong maglalayas? Isang taong nangangarap maging piskal? Hindi ito paglalayas. Pakiusap, imbestigahan niyo ng maayos. Mister. Bago pa magbago ang isip niya isinulat yan. Ang isip ng tao, nagbabago. Sa kabila ng pagmamakaawa ng ama, isinara ng pulisya ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya ng krimen. Isang buwan matapos siyang mawala. Musika ang kaso ni JM ay nailagay sa ilalim ng unsolved cases. Ang katotohanan ay nanatiling nakalubog sa ilalim ng malamig na water tank ng araw na umalis ang mga pulis. Nakatayo si Paolo sa bintana ng kanilang unit, pinapanood ang papalayong patrol car at bumulong. Paalam mga sir, hinding-hindi nyo na mahahanap si kuya. Makalipas ang isang buwan, umalis na ang mga pulis na nagbabantay sa kondominium. Ang pamilya Reyes ay naiwang mag-isa. Ang kaso ay tuluyang kinalimutan ng publiko, musika. Ngunit para sa kanila, nagsimula ang isang impyerno kung saan tumigil ang oras. Sir, pakiusap, wag po kayong umalis. Hindi pa po bumabalik ang anak namin. Kailangan naming mahanap kahit ang bangkay niya. Mister, musika ginawa na po namin ang lahat. Kulang kami sa tao. Tatawagan namin kayo kapag may balita. Pagkaalis ng mga pulis, nag-resign ang ama sa kanyang trabaho. Ginamit niya ang kanyang retirement pay para bumili ng isang lumang delivery van. Musika. Ipinaskil niya sa van ang isang malaking tarpaulin na may mukha ni JM. Hinahanap. Juan Miguel Reyes. Ipinanganak noong 1978, 5'10" ang taas. Nagtapos sa UP College of Law. Pabuya na 500,000 pesos sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon. Nagsimulang maglakbay ang ama. Nilakbay niya ang buong Metro Manila, mga liblib na lugar sa probinsya, musika, mga pangingisdaan, at maging mga lugar ng mga taong grasa. Tuwing may balita tungkol sa isang hindi nakikilalang bangkay, agad siyang pupunta doon. Hello? Police station po ba yan? Napanood ko po sa balita. Yung bangkay na nakita sa ilog. May nunal po ba sa ilalim ng kaliwang mata? Sir, ang bangkay po ay isang 50 anyos na lalaki. Hindi po tugma sa hinahanap nyo. Ah, ganun po ba? Salamat po. Ititigil ng ama ang van sa gilid ng daan at iiyak na parang hayop habang umaasang buhay pa ang kanyang anak. Ngunit kasabay nito'y umaasa ring mahanap na kahit ang bangkay nito, mas malala ang kalagayan ng ina. Nagsimula siyang magdelusyon, musika, na para bang anumang oras ay babalik si JM. Araw-araw niyang nililinis ang kwarto nito. Musika. At tuwing kakain, naglalagay siya ng plato at kubyertos para kay JM. Musika JM, anak. Kain na. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Ma, wala na si kuya. Ano ka ba?
Nag-aaral lang si kuya mo sa kwarto. Huwag kang maingay. Tuwing nakikita ni Paulo ang kawalan sa mga mata ng ina, yumuyuko siya na may halong awa. Huminto si Paulo sa pag-aaral sa probinsya at umuwi para alagaan ang kanyang mga magulang. Musika, siya na ang gumanap bilang padre de pamilya. Papa, Mama, ako na po ang bahala sa lahat. Musika, aalagaan ko po kayo habang buhay. Humanga ang mga kapitbahay sa kanya. Kawawa naman sila, nawala ang panganay. Buti na lang mabait yung bunso. Musika, siya ang mag-aahon sa pamilya. Oo nga, sinong mag-aakala na ganoon lang mawawala si JM? Pero sana, hindi bumaba ang presyo ng mga unit natin dahil sa kanila. Ang desperasyon ng pamilya ay naging daan para maloko sila. Nagbayad sila ng daan-daang libo sa isang albularyo na nagsabing buhay pa si JM. Buhay pa po ba talaga ang anak namin? Saan po siya? Nakikita ko siya. Nasa isang madilim na lugar, may tubig. Nakakulong siya sa malamig na tubig. Kailangan nating mag-alay para makalabas siya. Totoo ang sinabi ng albularyo, ngunit inakala ng pamilya na ang tinutukoy nito ay musika, ilog o dagat. Hindi nila naisip na nasa itaas lang nila ang kanilang anak. Sa loob ng police station, may mga detective pa ring hindi makalimot sa kaso. Sir, hindi ako mapakali. Paanong mawawala na lang ang isang tao ng walang bakas? Para sa akin, plinano ito ng isang taong kilala niya. Sino? Wala tayong ebidensya. Si Marco Villanueva? Karibal niya. Yun, at musika. Kasama niya. Hanggang sa huli. Kakaiba ang mga tingin niya. Ngunit ang pangunahing suspek na si Marco ay biglang umalis papuntang Amerika para mag-aral. Hindi makakuha ng whole departure order ang pulisya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kaso ay lalong nabaon sa limot. Isang gabi, pumasok si Paulo sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang litrato nila ni JM. Ang kanyang mukha ay malayo sa ipinapakita niyang kabaitan sa umaga. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng kapatid, kumuha ng lighter at sinunog ang litrato. Kuya, hanggang ngayon ikaw pa rin ang hinahanap nila. Kahit patay ka na, bida ka pa rin. Itinapon niya ang nasusunog na litrato sa ashtray. Musika, nilak ang pinto at nilamon ng katahimikan. Lumipas ang mga panahon, ngunit walang balita tungkol kay JM. Ang ama, dahil sa pagod at kakulangan sa tulog, ay naaksidente at napilayan. Musika, ang ina, ay tuluyan ng hindi lumabas ng bahay. Ang dating masayang pamilya ay nawasak. Lumipas ang 1, 2 taon. Musika. Ang kaso ay kinalimutan na ng lahat, maliban sa water tank sa rooftop na tahimik na nagtatago ng katotohanan. Hunyo 2005. Ang buong Pilipinas ay nagkakaisa para kay Pacquiao. Ngunit ang bahay ng mga Reyes ay nanatili sa madilim na taong 2002. Ang 3 taon ay unti-unting sumira sa kanila. Ang ama ni JM, matapos maaksidente. Musika ay naging isang pilay. Paolo, alak. Bigyan mo ako ng alak. Pa, pang-4 na bote niyo na po yan. Bawal po sa inyo. Pabayaan mo ako. Isang pilay na walang silbi. Paano ako mabubuhay ng matino kung hindi ko mahanap ang anak ko? Naging alkoholiko ang ama at hindi na lumalabas ng bahay. Mas malala ang kalagayan ng ina. Dahil sa matinding depresyon, isinara niya ang lahat ng kurtina at buong araw na tinititigan ang litrato ni JM. JM, anak, nauuhaw ka ba? Eto, kukuha ka ni mama ng tubig. Kinukuha niya ang tubig mula sa water dispenser, ang mismong tubig na galing sa water tank kung saan nakababad ang kanyang anak. Ang tanging bumubuhay sa pamilya ay si Paolo. Musika. Nagtrabaho siya sa isang kumpanya at sinuportahan ang kanyang mga magulang. Pinupuri siya ng mga kapitbahay. Paolo, ang aga mo na namang aalis. Musika. Kumusta na ang mga magulang mo? Okay lang po, tita. Medyo masama pa rin ang pakiramdam nila. Kailangan ko pong magsipag.
Napakabait mong bata. Mas mabuti ka pa sa kuya mo. Akala ko masisira na ang pamilya nyo. Pero dahil sa'yo, nakakabangon sila. Salamat po. Ngumingiti si Paulo. Pero pagsara ng pinto ng elevator, nawawala ang kanyang ngiti at napapalitan ng isang malamig na ekspresyon, musika. Sa loob ng 3 taon, perpekto niyang ginampanan ang kanyang papel. Pagkatapos patayin ng kapatid, araw-araw siyang naliligo at nagluluto gamit ang tubig mula sa tangke. At ipinapakain ito sa kanyang mga magulang habang nakakaramdam ng isang kakaibang kasiyahan. Ang mga residente ay ganoon din. Sa loob ng 3 taon, walang kamalay-malay na ginagamit nila ang tubig na iyon. May mga pagkakataong napapansin nilang medyo malansa ang lasa, pero iniisip nilang dahil lang ito sa lumang tubo. Ngunit ang sikreto ay malapit ng mabunyag. Dahil sa init ng panahon at sa laban ni Pacquiao, halos triple ang naging konsumo ng tubig. Dahil dito, bumaba ang level ng tubig at nagsimulang lumutang ang latak mula sa ilalim. Ang simula ng trahedya ay isang sigaw mula sa isang residente sa 15th floor. Ano to? Halika, tingnan mo. May kung anong lumalabas sa gripo. Bakit? May ipis? Hindi! Tingnan mo tong musika. Mga pulang buo-buong bagay na to. Parang dugo ng karne. Ang baho. Tumawag agad siya sa admin. Manager, umakyat kayo dito ngayon din. Ang baho ng tubig at may mga duming lumalabas. Paano kung nainom to ng anak ko? Ma'am, pasensya na po. Sunod-sunod din po ang reklamo sa ibang unit. Aayusin po namin agad. Nagpatawag ng emergency meeting ang manager. Tumawag kayo ng cleaning company ngayon din. Kailangang ubusin ang tubig at linisin ang ilalim ng tangke. Nasa opisina si Paulo ng mga oras na iyon. Bigla siyang kinabahan at tinawagan ang bahay, pero walang sumasagot. Nag-half day siya at umuwi. Papasok pa lang siya sa gate ng kondominium nang makita niya musika ang isang truck nakasulat sa gilid. One Water Tank Cleaning Services. Namutla si Paulo. Bakit may ganyan ngayon? Sa Setyembre pa ang schedule ng linisan. Huwag mong sabihing mabilis niyang ipinarada ang sasakyan at tumakbo sa guardhouse. Manong guard, para saan yung truck na yan? Maglilinis ng water tank? Oo, Paulo. Sunod-sunod kasi ang reklamo. Uubusin daw ang tubig at lilinisin ang ilalim. Ang ilalim? Lahat? Oo, lahat daw. Bakit? May problema ba sa tubig nyo? Pinagpawisan ng malamig si Paulo. Kapag nakita ang ilalim, mabubunyag ang bangkay ng kanyang kapatid. Tumingala siya sa rooftop. Ang mga staff ng cleaning company ay papasok na sa lobby. Musika? Teka lang po. May titingnan lang ako sa unit, ngunit huli na ang lahat. Ang elevator ay paakyat na sa 20th floor. Ang maintenance worker na si Mang Berto ay paakyat na sa hagdan ng rooftop, sumisipol-sipol pa. Hay! Ang init! Matapos lang to, iinom ako ng malamig na beer. Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang dambuhalang water tank. Inakyat niya ang hagdan at binuksan ang takip. Grabe ang baho! Parang may patay na daga sa loob. Kinuha niya ang kanyang malakas na flashlight at tinutok sa loob. Nakita niya ang mga lumulutang na dumi. Nang itutok niya ang ilaw sa sulok, malapit sa drainage, natigilan siya. Muntik na niyang mabitawan ang flashlight. Ano yan? Sa gitna ng mga naagnas na damit. May isang puting bagay. Hindi ito buto ng hayop. Ito ay bungo ng tao. Ang mga walang lamang butas ng mata ay nakatitig sa kanya. Tao. May tao dito. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kondominium. Sa ibaba, si Paulo na nakatayo sa lobby. Musika ay natigilan nang marinig ang sigaw. Napatingin siya sa rooftop. Sa kanyang mga mata, may bahid ng takot at pagsuko. Pagkatapos ng 3 taon, ang katotohanan na nakalubog sa malamig na tubig ay lumitaw na. Wala pang 10 minuto, ang dating tahimik na kondominium ay napuno ng tunog ng mga sirena.
Dumating ang mga detective mula sa CIDG at SOCO. Napalibutan ng police line ang Tower A. Ang mga residente, na takot, ay nag-uusyoso. Mula sa malayo, Don, pulis po, umakyat agad ang veteranong investigador na si Detective Cruz sa rooftop. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng nakasusuklam na amoy. Ang maintenance worker at ang manager musika ay nakaupo sa sahig at nasusuka. Sir Cruz, dito po. Musika. Grabe po ang sitwasyon. Sinuri ni Detective Cruz ang loob ng tangke. Habang tinatanggal ang natitirang tubig, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Isang kalansay na may mga piraso pa ng itim na suit ang nasa ilalim. Diyos ko, 3 taon siyang nandito? Inutusan niya ang Soko na kunin ang mga labi. Habang maingat na kinukuha ang kalansay, isang wallet ang nakita. Sa loob nito, isang driver's license, Juan Miguel Reyes. Ang nawawalang lalaki, 3 taon na ang nakalipas, ay nasa itaas lang pala ng kanilang mga ulo. Ang kaso ay naging isang murder investigation. Musika biktima, positibong nakilala. Si Juan Miguel Reyes, nawawala since 2002. Hihilingin ko ang autopsy para malaman kung may foul play. Biglang, musika. May isang nakabibinging sigaw mula sa may pinto ng rooftop. JM! Anak ko! Ang ina ni JM na tumakbo paakyat ng walang sapin sa paa. Kasunod niya ang kanyang pilay na asawa. Sinubukan silang pigilan ng mga pulis, ngunit hindi nila nagawa. Tumakbo ang ina papunta sa stretcher kung saan nakalagay ang mga labi at umiyak. Anak? Anong amoy to? Bakit ganito ang amoy mo? Gumising ka. Anak, di ba masaya ka? Dahil pumasa ka. Niyakap niya ang nababalot na kalansay hanggang sa himatayin siya sa sobrang sama ng amoy at sa tindi ng pagkabigla. Ang ama naman ay napaupo na lang, umiiyak habang nakatingin sa langit. Musika. Matapos dalhin ng mga paramedic ang mag-asawa sa ospital, muling sinuri ni Detective Cruz ang crime scene. Tiningnan niya ang pinto ng rooftop at ang takip ng water tank. Musika. Tinawag niya ang manager. Manager, laging nakalock ba tong pinto? Opo, sir. Laging double locked yan para iwas disgrasya. Musika. Hindi ka makakapasok kung wala kang susi. Sino ang may hawak ng susi? Isa sa admin, isa sa guard, at isa sa presidente ng Homeowners Association. Wala nang iba. Napaisip si Detective Cruz. Para makapasok ang isang tagalabas, kailangan niyang malaman ang password ng main door, sumakay ng elevator, at buksan ang nakalock na pinto ng rooftop gamit ang susi. Tapos, aakyatin pa niya ang 3 metrong hagdan ng tangke at bubuksan ang mabigat na takip para itapon ang bangkay. Napakakumplikado para sa isang ordinaryong tao. Ang salarin, alam niya kung nasaan ang susi o madali niyang nakukuha ito. Malamang, taga rito siya, naramdaman ni Detective Cruz, musika, na ito ay isang plinadong krimen. Musika, sinimulang interbyuhin ng mga pulis ang lahat ng residente, ngunit karamihan sa kanila ay galit at takot. Musika. Sila ay nasa state of panic dahil sa katotohanang uminom sila ng tubig na may bangkay. Musika detective. Importante ang paghuli sa salarin. Pero paano naman ang kalusugan namin? Sino ang mananagot dito? Wala ako sa mood para magpa-interview. Bumagsak na ang presyo ng unit namin. Sino ang sisisihin namin? Habang magulo ang sitwasyon, tinawag si Detective Cruz ng isang taga-Soko. Sir, tingnan niyo po. To, sa likod po ng bungo. Tiningnan ni Detective Cruz ang bungo. Sa likod nito, may isang malinaw na marka ng pagkalubog, kasing laki ng 5 pisong barya. Hindi ito sugat mula sa simpleng pagkahulog. Ito ay marka ng isang malakas na pagpalo mula sa likod gamit ang isang matigas na bagay. Tama ako. Hindi ito aksidente.
o pagpapakamatay? Pinatay siya. Pinatay muna siya bago dinala dito at itinapon. Agad na binago ni Detective Cruz ang direksyon ng investigasyon. Muli niyang sinuri ang mga alibi noong gabi ng krimen. 3 taon na ang nakalipas. Ang unang nasa listahan ng suspek ay Musika, ang kapatid na si Paulo. Ipinatawag si Paulo sa presinto. Musika! Paolo, nakikiramay kami. Nakakalungkot ang nangyari sa kuya mo. Opo, hindi pa rin po ako makapaniwala. Yumuko si Paulo. Nanginginig ang boses. Ngunit hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Detective Cruz ang kanyang reaksyon. Musika! Karaniwan, ang isang pamilya ay magpapakita ng matinding kalungkutan at galit. Ngunit musika, sa mga mata ni Paulo, mas nangingibabaw ang gulat na para bang nahuli siya at ang kaba. Paolo, sa record mo 3 taon na ang nakalipas, sinabi mong nasa library ka hanggang hating gabi. Opo. Na-inspire po ako sa kuya ko kaya nag-aral din ako ng mabuti. May record ka ng pagpasok, pero walang record ng paglabas. Biglang natigilan si Paulo. Opo. Marami po kasing tao noon, kaya hindi na ako nakapag-log out. Matagal na po kasi, di ko na matandaan. Ganoon ba? Okay lang. Pero, Paulo, nag-half day ka raw mula sa trabaho nang malaman mo ang balita? Bakit hindi ka agad umakyat sa rooftop? Bakit sa lobby ka lang naghintay? Napalunok si Paulo. Natakot po ako. Natakot po akong makita ang kuya ko sa ganoong kalagayan. Natakot ka pala. Ngumiti si Detective Cruz. Malakas ang kanyang kutob, ngunit kulang siya sa matibay na ebidensya. Biglang may tawag mula sa NBI. Magsasagawa sila ng masusing pagsusuri sa mga damit ng biktima. Sir, yung bulsa ng pantalon, hindi masyadong nasira. Baka may makita tayo sa loob. Sige, halongkatin nyo. Baka nandyan ang susi para malutas ang kaso. Tinitigan ni Detective Cruz ang papalayong si Paulo. Ang laban ngayon ay nasa kamay na ng siyensya. Ang bangkay ni JM na nanahimik sa loob ng 3 taon ay malapit ng ituro kung sino ang pumatay sa kanya. Sa autopsy room ng NBI, malamig ang hangin. Ang nasa mesa ay hindi na bangkay, kundi mga piraso ng buto. Sinuri ng medico legal ang bungo. Detective Cruz, tingnan niyo to. Sa likod ng ulo. Base sa lalim at itsura ng basag, isang bilog at matigas na bagay tulad ng martilyo o hollow block ang ginamit para paluin siya ng malakas. Kumpirmadong pinatay. May iba pa bang sugat? Mahirap nang malaman. Pero may isa kaming interesanteng nakita. Ipinakita niya ang isang maliit na piraso ng plastic at aluminum foil. Musika. Nakuha ito sa loob mismo ng tahi ng bulsa ng pantalon ni JM kaya't hindi ito natangay ng tubig. Musika. Ano yan? Parang balat ng gamot. Tama. Isang PTP packaging. Dahil waterproof ito, hindi natunaw ang tableta sa loob ng 3 taon. Musika. Musika ang pung. Sa loob ng pakete, may isang puting tableta. Musika. Anong resulta ng analysis? Anong gamot yan? Zolpidem. Isang malakas na pampatulog, kilala rin bilang Stilnox. Isa itong regulated drug. Kapag inihalo sa alak, lumalakas ang epekto nito. Nagsimulang magkabuo ang puzzle sa isip ni Detective Cruz. Ginamit ng salarin ang gamot para pahinain si JM. Sinuri ng mga investigador ang medical records ng mga taong malapit kay JM noong 2002. Musika. Sir, nahanap ko na. 1 linggo bago ang krimen, may nagpareseta ng Zolpidem sa isang kalapit na klinika. Sino? Si Marco? Hindi po. Ang kapatid, si Paulo Reyes. Inireklamo niya raw ang hirap sa pagtulog. Si Paulo. Lalo pang nagulat si Detective Cruz. Sinuri rin nila ang lumang computer ni JM. Na-recover nila ang isang mensahe mula kay Paulo. Ipinadala noong hapon ng araw ng krimen. Musika. Musika kuya. Congrats!
Umuwi ka ng maaga ha? May sorpresa ako sa'yo. Tulog na sina mama at papa, kaya dumaan ka sa kwarto ko. Ito ang ebidensya na umuwi si JM dahil kay Paulo. Musika, kumonsulta si Detective Cruz sa isang criminal profiler. Detective, ito ay isang krimen na nagpapakita ng pagnanais na magkontrol. Karaniwan, itatago ng salarin ang bangkay sa malayo. Musika. Ngunit sa kasong ito, inilagay niya ito sa lugar na malapit sa kanya. Gusto niyang manatili ang biktima sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at sa pagpapainom ng tubig sa pamilya, para na rin niyang sinasabi na ang kapatid ay habambuhay ng magiging bahagi nila. Ito ay gawain ng isang matalino at malupit na psychopath. Musika, kinilabutan si Detective Cruz. Ang pagiging mabuting anak ni Paulo sa loob ng 3 taon ay isang palabas lamang. Ngunit, kulang pa rin ang ebidensya. Sir, arestuhin na ba natin si Paulo? Wag muna. Matalino yan. Sasabihin niyang para sa kanya ang gamot. Kailangan natin ng smoking gun. Musika, isang direktang ebidensya na nandoon siya sa crime scene. Natuklasan ni Detective Cruz na ang gamot na inireseta kay Paulo at ang gamot na nakita sa bangkay ay galing sa iisang pharmaceutical company. Ang alibi ni Paulo ay ang library, pero napatunayan ng hindi ito totoo. Puntahan niyo ulit yung dating security guard sa nursing home. Baka may maalala pa siya. Musika. Saan po kayo pupunta? Sir, babalik ako sa rooftop. Hahalongkatin ko ang buong lugar. Tinawagan niya ang soko at sinabing huwag na huwag itatapon ang mga latak na nakuha sa tangke. Naniniwala siyang may iniwang bakas ang salarin. Ang huling laban ay magaganap, hindi sa isang interrogation room, kundi sa mismong rooftop kung saan nangyari ang krimen. Mabilis na kumalat sa media ang balita tungkol sa BGC water tank murder. Naging laman ito ng mga headline, musika. Ang mga netizen, gamit ang internet, ay muling binuhay ang kaso at itinuro ang karibal ni JM na si Marco Villanueva bilang pangunahing suspek. Musika, si Marco, na kadarating lang mula sa Amerika, ay nagtatrabaho na bilang isang abogado sa isang malaking kumpanya. Biglang gumuho ang kanyang mundo. Ipinatawag siya ng pulisya. Dumating siya kasama ang kanyang mga abogado. Ngunit musika, sinalakay na ng mga pulis ang kanyang condominium. Sa ilalim ng isang nakalock na drawer, natagpuan nila ang isang mamahaling relo. Sir, nakuha na namin. Yung relo na suot ng biktima noong gabi na nawala siya. Ipinakita ni Detective Cruz ang litrato ng relo kay Marco. Namutla si Marco at nagsimulang manginig. Ang relong iyon ay regalo ng mga magulang ni JM sa kanya para sa pagiging top-notcher. Bakit? Bakit nasa akin yan? Dahil ninakaw mo. Pinatay mo ba siya para sa relo? O ninakaw mo pagkatapos mo siyang patayin? Hindi po. Hindi ko po siya pinatay. Maawa po kayo. Umiyak si Marco. Musika. Inamin niyang ninakaw niya ang relo dahil sa inggit. Noong gabing iyon, iniwan ni JM ang relo sa mesa nang magpunta ito sa banyo. Kinuha ito ni Marco at itinago. Nang hanapin ni JM, nagkunwari pa siyang tumutulong maghanap. Ninakaw ko lang po. Umalis na po siya pagkatapos. Yun na po ang huli. Maniwala po kayo. Sa labas ng interrogation room, sumisigaw sa galit ang mga magulang ni JM. Hayop ka! Pinatay mo ang anak namin! Naging malaking issue ito sa publiko. Lahat ay naniwalang si Marco ang salarin. Musika. Ngunit si Detective Cruz ay may duda. Sinuri niya ang report ng Soko. Kakaiba. Musika? Masyadong malinis. Ano po, sir? Nandoon naman ang fingerprints ni Marco, ang dugo ng biktima. Pinukpok siya sa ulo. Dapat may tumalsik na dugo. Pero ang relo, walang bahid ng dugo ni JM. Kung pinatay ni Marco si JM, dapat may bakas ng dugo. Musika. Ibig sabihin, ninakaw niya ang relo bago pa man mangyari ang krimen. At bilang isang tagalabas,
Halos imposible para sa kanya na isagawa ang krimen. May alibi rin si Marco. Nakunan siya ng CCTV sa isang convenience store malapit sa kanyang bahay noong 1:50 a.m. Si JM ay dumating sa kondominium ng 2:15 a.m. Kulang sa oras. Isinailalim si Marco sa lie detector test. Musika. Ninakaw mo ba ang relo ni JM? Opo. Resulta. Totoo. Ongko naa. Musika. Pinatay mo ba si JM? Hindi po. Resulta. Hindi matukoy. Sir. Hindi po matukoy ang resulta. Masyadong kabado ang suspek. Napagtanto ni Detective Cruz. Si Marco ay isang magnanakaw, pero hindi isang mamamatay tao. Ginamit lang siya ng tunay na salarin. Alam ng salarin na ninakaw ni Marco ang relo, kaya't hinayaan niyang lumipas ang 3 taon dahil alam niyang kapag natagpuan ang bangkay, si Marco ang mapagbibintangan. Musika! Naalala ni Detective Cruz ang mukha ni Paulo. Ginawa niyang pain si Marco. Musika. Marco, gusto mo bang malinis ang pangalan mo? Sabihin mo sa akin. Naalala ko na po. Musika. Ang sorpresang iyon ay ang Zolpidem. Ang tunay na salarin ay ang kapatid, si Paulo. Ngunit hindi pa ito alam ni Paulo at malamang ay masayang nanonood ng balita na si Marco na ang nahuli nang malinaw na hindi si Marco ang salarin. Ibinaling ni Detective Cruz ang buong atensyon kay Paulo. Musika. Ngunit kailangan niya ng matibay na pisikal na ebidensya. Paano niya dinala ang bangkay ng kuya niya sa rooftop ng mag-isa? Muli niyang pinuntahan ang dating security guard sa nursing home. Lolo, naaalala niyo po ba? Yung gabi na nawala, yung top-notcher, biglang nagsalita ang matanda. Mabigat. Mabigat. Ano po ang mabigat? Yung maleta. Yung malaking maleta. Musika! Dala-dala ng bunsong anak. Sabi niya, pupunta raw sa airport. Ipapadala ang gamit ng kuya niya na mag-abroad. Pero grabe ang pawis niya. Sumakay siya ng elevator. Agad na pumunta si Detective Cruz sa admin office. Nakuha niya ang elevator logs mula noong 2002. Sir, eto na! 3:12 a.m. Sumakay mula first floor, huminto sa 20th floor. Musika at nanatiling bukas ang pinto sa 20th floor sa loob ng 15 minuto. Musika. Si Paulo, na dapat ay nasa library, ay nasa 20th floor ng 3:12 a.m. Iyon na ang patunay. Dinala niya ang bangkay sa loob ng isang malaking maleta. Musika. Ngunit may isa pang problema. Mula 20th floor, kailangan pa niyang akyatin ang hagdan papuntang rooftop. Natuklasan ni Detective Cruz na si Paulo ay miyembro ng weightlifting club sa universidad. Sinuri niya ang logbook ng library. Musika. Nakasulat ang oras ng pagpasok ni Paulo, pero walang pirma sa oras ng paglabas. Ibig sabihin, nag-iwan lang siya ng gamit at umalis. Sinuri rin niya ang medical records ni Paulo mula sa isang psychiatrist. Nakasulat doon. Ang pasyente ay may matinding inggit at galit sa kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay invisible siya sa kanyang mga magulang. Paulit-ulit niyang sinasabi na sana ay mawala na lang ang kanyang kapatid. Musika. Ipinatawag ni Detective Cruz si Paulo. Ngunit dumating siya, kasama ang isang magaling na abogado. Paolo, wala ka sa library ng gabing iyon. At bakit ka nasa 20th floor ng 3 a.m.? Sumagot ang abogado. Wala po kayong ebidensya. Baka ibang tao ang gumamit ng elevator. At ang testimonya ng isang may demensya, hindi tatanggapin sa korte. Nagsalita si Paulo, nakangisi. Detective, mahal ko po ang kuya ko. Ano naman ang makukuha ko kung papatayin ko siya? Para makuha mo ang atensyon ng magulang mo. Lahat naman ng magkapatid nag-aaway. Krimen na ba yon? Umalis si Paulo kasama ang kanyang abogado. Galit na galit si Detective Cruz. Kung walang matibay na ebidensya, makakalaya si Paulo. Hindi pwede.
Kailangan ko ng isang bagay na nanggaling mismo sa katawan niya na naiwan sa crime scene. Biglang, naalala niya ang sinabi niya sa Soko. Huwag itatapon ang latak. Musika! Agad siyang tumawag. Nasaan na? Yung mga latak mula sa tangke. Itapon niyo sa NBI. Haluhing mabuti. Hanapin niyo kahit isang hibla ng buhok o isang butones. Musika. Sa NBI, pagod na ang mga taga-laboratorio sa paghalungkat sa mabahong latak. Musika. 4 na araw na silang puyat. Sir? May makikita pa ba talaga tayo dito? Tiyaga lang. May tiwala ako kay Detective Cruz. Habang hinuhugasan ang latak, isang maliit na musika metal na bagay ang kumislap. Kinuha nila ito. Isa itong butones na metal. Musika, may nakaukit na agila at mga letra. Butones to. Pero hindi to galing sa suit. Galing to sa isang jacket. Tingnan mo ang likod. May mga hibla ng sinulid. Ibig sabihin, pilit itong tinanggal. Agad na tinawagan si Detective Cruz. Detective! May nahanap kami! Isang butones ng varsity jacket ng Ateneo. Halos tumalon sa tuwa si Detective Cruz. Musika. Ang varsity jacket ay sikat sa mga unibersidad noon. Nakasuit si JM, kaya't ang butones ay galing sa salarin. Hinalungkat niya ang mga lumang litrato ni Paulo. Musika. At natagpuan niya ang isang litrato mula sa isang university outing noong 2002. Suot ni Paulo ang isang itim na varsity jacket na may eksaktong butones na kanilang nahanap. Ikaw nga, Paulo, suot mo ang jacket na yan nang dalhin mo ang kuya mo. Nagpumiglas siya at natanggal ang butones. Ito na ang ebidensya. Agad siyang kumuha ng arrest warrant. Gabi, pinuntahan nila ang bahay ni na Paulo. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Paulo na kumakain ng hapunan kanin at sinigang na niluto gamit ang tubig mula sa tangke. Kumakain ka pala. Masarap ba? Detective, anong kailangan nyo? Bago yan? Ipaliwanag mo muna. To. Inilapag ni Detective Cruz sa mesa ang butones at ang litrato. Natigilan si Paulo. Nagsimulang manginig ang kanyang mukha. Musika. Bumulong si Detective Cruz. Sabi ng NBI, may mga hibla ng sinulid sa likod. Ibig sabihin, habang tinutulak mo ang kuya mo, kumapit siya sa damit mo, nagmamakaawang, huwag mo siyang itulak. Nabitawan ni Paulo ang kanyang kutsara. Ang kanyang maskara, bilang mabuting anak, ay nabasag. Musika! Nagsimula siyang tumawa ng malakas. Isang tawang puno ng kabaliwan. Ha ha ha! Nandyan pala yun! Akala ko nalinis ko na lahat. Natakot ang kanyang mga magulang. Paulo, anong sinasabi mo? Ikaw ba ang tumingin si Paulo sa kanila? May luha sa kanyang mga mata. Opo, ako ang pumatay kay kuya. Ikinuwento niya ang lahat. Binigyan niya ng pampatulog ang kapatid. Isinilid sa maleta at dinala sa rooftop. Ngunit, musika, nagising si JM. Paolo, anong ginagawa mo? Sorry kuya, kailangan mo lang mawala. Nagpumigla si JM, kumapit sa jacket ni Paulo at natanggal ang butones. Sa takot, kumuha si Paulo ng isang hollow block at ipinukpok sa ulo ng kapatid. Pagkatapos, itinulak niya ito, nabuhay pa, sa loob ng tangke at isinara ang takip. Nagising pa kaya siya sa loob? Siguro, habang nalulunod siya, ako ang isinusumpa niya. Sa kanyang pagkukwento, hinimatay ang ina. Ngunit hindi pa tapos si Paulo. Kinuha niya ang isang baso ng tubig. Bakit kayo umiiyak? Hindi naman nawala si kuya. Sa loob ng 3 taon, kasama natin siya sa tubig na to. Araw-araw, ipinapakain at ipinapainom ko siya sa inyo. Naging isa na tayo. Hayop ka! Demonyo! Hindi na nakatiis si Detective Cruz. Pinusasan niya si Paulo Reyes. Inaaresto ka sa salang parricide at pagtago ng bangkay. Bakit? Anong ginawa kong masama? Buong buhay ko,
Anino lang ako ni kuya. Ngayon, kahit patay na siya, ginugulo pa rin niya ako. Dahil sa isang butones, habang kinakaladkad si Paulo, umiiyak ang ama. Ang dating masayang tahanan ay naging isang impyerno. Ang pag-aresto kay Paulo at ang buong katotohanan ay yumanig sa buong bansa. Musika ang inggit, ang paboritismo ng magulang at ang desperadong paghahanap ng pagkilala ay nagresulta sa isang trahedya. Sa harap ng media, hindi yumuko si Paulo. Hindi ako nagsisisi. Kinuha na ni kuya ang lahat ng pagmamahal, kaya tama lang na ibigay niya ang buhay niya. Hindi ka ba nagsisisi? Bakit ako magsisisi? Naging isa na kami. Ininom niyo rin naman ang tubig, di ba? Ibig sabihin, kasabwat kayong lahat. Ang kanyang mga salita ay lalong ikinagalit ng publiko. Hinatulan siya ng reklusyon perpetua o habambuhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parol. Habang inilalabas sa korte, nakangisi pa siya. Si Marco naman ay napatunayang walang sala sa pagpatay, ngunit hinatulan ng probation para sa pagnanakaw. Nawalan siya ng trabaho at kinailangan magpalit ng pangalan at magtago. Inilibing si JM, ngunit mga piraso na lang ng buto ang nasa kabaong. Ang ina ay nabaliw, nagkaroon ng takot sa tubig at ipinasok sa isang mental hospital. Ang ama, naiwang mag-isa, ay namatay dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pagbabago. Ipinasa ang isang batas na tinawag na J.M. Reyes Law na nag-oobliga sa lahat ng gusali na magkaroon ng double lock at CCTV sa kanilang mga water tank. Lumipas ang panahon, ang lumang water tank ay pinalitan na. Ang mga residente ay unti-unti nang nakalimot, ngunit hindi si Detective Cruz. Sa death anniversary ni JM, binisita niya ang kanyang puntod. JM, kumusta ka na? Sana hindi ka na giniginaw diyan. Marami nang nagbago dahil sa'yo. Narinig mo na ba ang balita sa mga magulang mo? Hindi niya masabi na namatay na ang ama at nasa mental hospital pa rin ang ina. Pasensya na. Kung nalaman ko lang sana agad. At kung may isang tao lang sanang nakinig sa kapatid mo, baka hindi ito nangyari. Iniwan niya ang isang lata ng kape. Habang paalis, bumulong siya. Sana, sa susunod na buhay, maging normal lang kayo. Maglaro kayo, magsaya. Pahinga ka na. Ang trahedyang ito ay isang paalala. Araw-araw, umiinom tayo ng tubig na sa tingin natin ay malinis. Ngunit hindi natin alam kung anong mga lihim, luha, at sigaw ang nakatago sa likod nito. Ang pinakaligtas na lugar ang ating tahanan at ang pinagkakatiwalaan nating tao ang ating pamilya ang naging simula ng isang bangungot. Musika para kay Juan Miguel Reyes na nakulong sa dilim sa loob ng 3 taon, nawa ay makamit mo na ang kapayapaan at ang mga pangarap na hindi mo naabot. Kung nakinig kayo hanggang sa huli, mag-iwan ng komento para sa kaluluwa ni JM. Ang kabutihang ipinapakita ninyo ay babalik sa inyo. Nang higit pa, salamat sa pakikinig.